Kaya pala si Ja Morant ang pinakaayaw ng lahat ng team, nakakapanglumo. Noong 2022, si Ja Morant nga po ay tinitingala bilang ang susunod na mukha ng NBA, isang high-flying point guard na may walang kaparis na athleticism. Ilang taon lang ang nakalipas, abaehang tanong ay hindi na kung siya ang magiging MVP, kundi kailan. Ngunit sa kasalukuyan sa kasamaang palad nga po, ang kanyang pangalan ay hindi na nauugnay sa mga highlight reel, kundi sa mga kontrobersya pa, alitan sa coaching staff, at isang diva na reputasyon. Maraming NBA teams at players ang may negatibong pananaw na nga po kay Morant, at narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit. Paano ba naman kasi mga kapatid? Sa pagitan nga pong 2022 at 2024 na season, si Ja Morant ay nasangkot sa mahigit 12 mataas na profile na insidente na nagpababa ng kanyang imahe sa mga tagahanga at sa buong liga. Kasama sa mga ito ang pakikipag-away sa isang teenager pananakot, sa isang security guard sa mall paulit-ulit na pagpapakita ng baril sa social media at Instagram live. Ang mga insidenteng ito ay nagresulta sa malaking pagkalugi sa pera at maraming suspensyon na hindi lang nakaapekto sa kanyang karera kundi pati na rin sa imahe ng buong NBA on-court arrogance at diva na behavior. Hindi lamang sa labas ng court nagkakaroon ng problema si Morant. Sa loob ng court, ang kanyang trash talk at mayabang na ugali ay kinaiinisan ng maraming veterano at kapwa manlalaro, sina Draymond Green at Patrick Beverley. Hingga kilalang hindi nagsasalita ng matalinhaga ay nagpahayag na ng kanilang pagkadismaya sa attitude ni Morant. Ayon sa kanila, ang kanyang swagger at madalas na pang-aasar ay hindi pa nararapat dahil wala pa siyang naaabot na team success o kampyonato. Sa madaling salita, wala ka pang napapatunayan pero ang yabang mo na. Clashes with coaching staff. Ang isa pang malaking red flag ay ang kanyang mahigpit na relasyon sa coaching staff ng Memphis Grizzlies. Ayon sa mga ulat, si Morant ay nasuspinde ng sarili niyang koponan dahil sa hindi naaangkop at mapagwalang bahala ng mga tugon sa constructive criticism. Siya ay lumalaban din sa mga team-oriented offensive systems na para bang gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang gusto sa court. Para sa ibang front offices, ito ay isang malaking senyales na si Morant ay hindi pa handang maging isang franchise player na kayang sumunod sa sistema para sa ikabubuti ng koponan, performance at trade value. Concerns kung ang mga off-court issues at attitude ay hindi pa sapat. Ang kanyang pagganap sa court ay bumababa rin. Si Morant ay patuloy na nakikipagbuno sa mga paulit-ulit na injury at ang kanyang statistical production at shooting efficiency ay hindi na kasing ganda noong mga nakaraang taon. Dahil dito, ang kanyang trade value ay nasa all-time low. Maraming teams ang nag-aalala na ang pagkuha sa kanya ay hindi lamang isang basketball risk, kundi isang locker room risk at financial risk din. Ang bottom line, isang napakalaking what if si Ja Morant ay hindi pa nawawalan ng talento. Kapag disente nga po ang laruan niya, kaya pa rin niyang maging dominante. Ngunit sa NBA, ang talento ay hindi sapat. Ang mga kontrobersya, ang attitude, ang injuries, at ang bumabagsak na trade value ay sama-samang lumilikha ng isang nuclear red flag para sa kahit sinong team na nag-iisip na kunin siya. Sa ngayon, ang tanong ay hindi na kailan magiging MVP si Ja, kundi may magtiwala pa kayang kumuha sa kanya. Ano sa tingin mo? Makakabawi pa ba si Ja Morant sa kanyang karera? O siya na ba ang pinakamalaking what if ng henerasyong ito? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments.